So, alam niyo mga sangka, iba sana yung topic natin ngayon. Kaya nga lang, kailangan ma-address ito sa mga kababayan po natin. Napakadelikadong bagyo ang paparating, mga sangkay. Talagang halimaw to, no? Paghandaan po natin to at panoorin niyo po ang video na to. So, nakita naman po natin ang nangyari sa Cebu, no? At iba pang mga lugar like Palawan at sa Western Visayas dahil po sa Bagyong Tino. Malala po mga sangkay ang naging damage. Pero, ang bad news, guys, malulula kayo sa sobrang laki ng bagyo ngayon, itong uwan. Nasa karagatan pa po siya, pero alam nyo ba, mga sangkay na halos sakop niya buong Pilipinas. Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito tayo nag-update ng mga kalintulad nitong balita. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, medyo nalulula lang ako mga sangka dito sa pambihira. Ito ipapakita ko po sa inyo kung gaano kalaki yan. Tingnan po ninyo yung laki ng bagyong ito. Halos malaki pa po sa Pilipinas ang size nitong bagyo. Ganito po mga sangkay yung Yolanda. Ang malala nito, ang pinakamatatama po sa Luzon. Pero, wag pa kampante yung mga nasa Visayas at Mindanao. Dahil kung titingnan nyo po yung size, ang lawak. Sobrang laki. As in, pambira. Kaya ngayon mga sangkay, inaddress na po ito ng Pag-asa. At ito, panunuorin po natin ito. Ngayon mga sangkay, please, makinig po kayo. Dahil ayon nga po sa balita, dambuhalang bagyo ito, natatawaging uwan. At aabot po sa signal number 5 ang ipapataw o itataas ng mga eksperto. Ngayon, panoorin po natin yung preparation ng buong bansa. Dahil malaki po ang tsansa na tumbukin ng papalapit na bagyo ang Northern Luzon, ngayon pa lang naghahanda na ang ilang mga lokal na pamahalaan doon. Gaano nga ba kalakas itong bagyong ito? Narito ang Express Report ni Gerard de la Peña. Tropical Cyclone Wind Signal number 5, ang pinakamataas na wind signal na itataas ng Pag-asa sa inaasahang pananalasa ng bagyong may international name na Pungwong sa Northern Luzon sa susunod na linggo. Okay, hanggang signal number 5 po ito, mga sangkay. Kaya naman si Nanay Lydia, ngayon pa lang nangangamba na, lalo pat nakatira sila sa Barangay City Camp, Baguio City, kung saan isa sa mga barangay na laging binabaha. Siyempre, saan tatakbo yung mga kasama natin? Ngayon, hanggang doon sa taas. Ganito, tinataas sa konti. My goodness. Mataas yan, no? Ano ng paghahanda? Ayon sa Pag-asa, bagamat malayo pa ito, inaasahang lalakas pa ito habang nasa karagatan. Itong binabantayan natin, possibly na pumasok siya sa ating Philippine Area of Responsibility by Saturday morning. And it will be named Uwan. No? Uwan. Uwan. Sa Bisaya, ulan yan eh. Pero hindi po yung meaning na yun ulan, mga sangkay. Yun po talaga yung ginawang pangalan sa kanya sa ating bansa. At ito ay lalakas, ano? At nakikita ng Pag-asa na ito ay magiging malaking tsansa, ano? Na magiging super typhoon. Ang nakikita Sa size na yun, talagang alam nyo na. Super typhoon talaga po yan, mga sangkay. ng Pag-asa ay magkakocross dito sa Northern Luzon. Kung mag-landfall na ito, magdadala ito ng higit 184 kilometers per hour na lakas ng hangin. Kasama rin talaga na cloud ban, ano, yung mga cloud cluster na dala-dala nitong itong super typhoon o itong tropical cyclone na ating inaasahan na papasok sa Sabado. Kaya naman ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Baguio City, naghahanda na ang posibleng maging bagsik nito. Year in, year out, ilang bagyo nang dumating. Kung ano man yung ginagawa nating maganda, pagpatuloy natin. At kung ano ba ang kulang, yun we have to improve on. Kung ano man sa una, kaya nating bumangon from that. And any emergencies and whatsoever, tawag lang po sila ng 911.
inaasahan na ang panakanakang pag-uulan ngayong weekend habang papalapit pa sa Northern Luzon ang bagyong Pungwong na tatawaging Uwan kapag nakapasok na ito sa Philippine Area of Responsibility. Sa Batanes, naglagay na ng pabigat at itinali na ng mga residente ang mga bubong ng kanilang bahay. Ayan, tama yan mga sangkay. So ngayon pa lang, since sa Luzon, kahit po sa Visayas kasi malapit lang ang Visayas at saka Luzon. So yung pagre-ready nyo, pag-igihan po talaga nating lahat. Kasi nga po, Diyos mio Marimar, sobrang lakas ng bagyong to. Nagsagawa na rin ng pre-disaster risk assessment ngayong araw ang iba't ibang bayan at lalawigan sa Cagayan Valley Cordillera, Ilocos Region at Central Luzon. Nagpakawala na rin ng tubig ang Magat Dam ngayong araw dahil sa mga pag-uulang dulot ng shear line at extension ng bagyong Tino nitong mga nakarang araw sa Isabela. Nagbabalita mula. Okay, ngayon, eto na mga sangkay. Since ang size nitong bagyo ay talagang halimaw, tingnan po ninyo. Isipin nyo yan mga sangkay, ito po yung Pilipinas, ito po yung bagyo. My goodness, isipin nyo kung gaano kalalayan. Inyo, abot nga agad yung Mindanao eh. Lagpas pa po mga sangkay, Diyos mio. Lagpas pa, mas malaki po talaga ito sa Pilipinas na bagyo. Ngayon, eto, nagsalita na po yung Pag-asa. At pakinggan po ninyo mabuti kasi ngayon pa lang dapat makapag-ready na. Tandaan po ninyo, ang dami pong pumanaw doon sa Cebu. At kapag paanga-anga po tayo at hindi po natin pakikinggan ang mga impormasyon na ito, good luck po. Kapag pumasok po ito ng PAR, ito ay may taglay na typhoon category. At ito'y inasahan na mag-intensify pa into a super typhoon habang ito ay papalapit sa ating bansa. Ito ay mapanganib na weather system. Mapanganib ba? Dahil sa kanyang malawak na sirkulasyon, ito ay may radius na more than 700 kilometers. At strong intensity. One is likely to bring destructive winds, intense to torrential rains, Malakas yung hangin, and dangerous storm surges. malakas ulan, Condition mayroong matitinding storm surge na magaganap ng mga gilid ng karagatan. that can lead to widespread flooding, landslides, and severe coastal inundation in vulnerable areas. We cannot emphasize enough, now is the time to prepare. Yun ang message. Now is the time to prepare. Ngayon pa lang, please, mga kababayan. Please lang. Kung delikado ang inyong lugar, ngayon pa lang, talian nyo na yung mga bahay ninyo, tapos umalis kayo dyan. Nagstay muna kayo doon sa mga kaanak nyo na sa tingin nyo mas mataas na area at mas matibay yung kinakapitan ng kanilang mga kabahayan at hindi po babahain. Everyone is advised to take proactive measures. If possible, i-secure ang ating mga tahanan, ang ating mga propiedad, at kung maaari, iwasan ang mga risky areas. Particularly na ang mga areas na prone to floods, landslides, and storm surges. Ngayon pa lang, nakikiusap po kami na sa ating mga kababayan na sundin ang mga payo ng mga lokal na mga pamahalaan at i-monitor ang mga updates from official sources, particularly na from DOST Pag-asa, from National Disaster Risk and Management Council members, member agencies, and local disaster offices. Ang Super Typhoon Uwan ay lubhang mapanganib, no? At China, diniklara na nga pong super typhoon yan. early preparation and cooperation will make a crucial difference in keeping our communities safe. Maraming salamat po for coming for this press conference, and we in DOST Pag-asa will continue to provide regular updates at kung may mga pagbabago, ito ay ipaabot namin kaagad. Okay, so ayan mga sangkay, maagang maghanda dahil uulitin ko po, halimaw ang bagyo na to at mas malaki pa po sa Pilipinas ang bagyo na to. Okay?
Bagamat ang mata tatama po dito sa Luzon, pero hindi po ligtas ang Visayas at Mindanao dahil po sa size nito. Tingnan po ninyo mga sangkay. Sobrang laki. So, paghandaan po natin ito and syempre, huwag kalilimutan ang manalangin. Ipagdasal po natin na pahinain ito ng ating Panginoong Diyos na sana, no, bago po tumama dito sa kalupaan, lumiit na po siya na bagyo. Wala namang imposible sa ating Panginoon, mga sangkay. 'Di ba? So, ayun, please, mag-ready po tayo. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. Click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone. Ingat po. Ingat pong lahat.